Guyuan. Linziwan, maghiwalay na tayo. Makipaghiwalay? Guyuan, 3 taon tayong nagsama. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para lang mabuhay ka. At ngayon, makikipaghiwalay ka sa akin. Linziwan, wala ka namang itsura. Wala kang katawan, at ang pinakamahalaga, wala kang pera at koneksyon. Bakit ako mag-aksaya ng panahon sa'yo? Ikaw. Mahal. Darling. Guyuan, sino ang babaeng yan? Ako ang girlfriend ni Guyuan, Jiang Mir, mula ngayon. Huwag ka nang magpapakita sa buhay namin. Lumayas ka. Ito, pambayad sa'yo. Ang 3 taon ng ibang tao ay ganito lang talaga ang halaga. Ito ba? Ikaw si Linziwan, di ba? Sino ka? Tawagin mo na lang akong kuya mula ngayon. Kuya. Pogi, magpakilala ako. Ako si Jiang Mir. Ang daddy ko ang nagmamay-ari ng nangungunang kumpanya sa Haicheng, sa ilalim ng Singaw Group. Siya ang general manager ng Real Estate Division. Mir. Ang general manager ng Real Estate Division ng Singaw Group, anak ng general manager. Ganyan ang ugali? Sisantihin agad ang general manager ng Real Estate Division ng kumpanya. Sabihin niyo sa kanya, napakabuti niyang anak. Hello. Dad, Walang kwentang anak. Hindi ka ba makontento at naghahanap ka pa ng gulo? Mabuti na lang, tumawag ang iya sa akin dahil sa'yo. Sinisante ako ng grupo. ano? Sinisante ka ng Singaw Group. Ziwan, alam kong marami kang katanungan, pero malalaman mo rin mamaya. Eka, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Hoshilin, ang Sinyaw Group, pag-ari ng pamilya ko. Ano? Ara na. Halika, iuwi kita, kuya. Sakay na. Linsiwan, tandaan mo to. Makikita mo rin ang hinahanap mo sa akin. Ang lawak-lawak naman dito. Simula ngayon, dito ka natitira. Ako. Dito. Pero, paano ako biglang nagkaroon ng isang mabait na kagaya mo? Hindi lang ako. May 8 ka pang kagaya kong kapatid. Wah. Ano? Ma, anong ginagawa mo dito? Aking mabuting anak, halika, maupo ka rito. Ma, di ba dapat nasa restaurant ka, tagahugas ng pinggan? Bakit ka nandito? Ziwan, matagal ko na narinig mula sa nanay mo ang tungkol sa'yo. Nasa kolehiyo ka na pala. Ngayon lang tayo nagkita. Ziwan. Ito si Tito Ho Tsingyao. Tumawag ka na ng Tito Ho. Dali. Tito Ho Xingyao. Ang AEC ng Xingyao Group, ang pinakamayaman sa Haicheng. Ma, ano ba talagang meron sa inyo ni Tito Ho? Ikaw na lang magkwento.
Isang araw, ang Tito Humo. Bigla na lang hinimatay ng kumain sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Iniligtas ko siya. At sa una't ikalawang pagkikita, naging matalik kaming magkaibigan. Tapos, Kaya Ziwan, gusto na naming magpakasal. Pero ikaw pa rin ang anak ni Chuzhu. Kailangan kong malaman kung ano ang opinyon mo. Ma, nakalimutan mo na ba? Kung ano ang matagal ko nang sinabi sa'yo. Sinabi ko na noon pa, pinalaki mo akong mag-isa at puno ng hirap. Pero hindi mo inalagaan ang sarili mo. Kung gusto mong mag-asawa muli, bakit naman kita hahadlangan? Suportado kita ng buo. Lalo na't kilalang negosyante sa Haicheng si Tito Ho. Mabuti naman, Ziwan. Unang pagkikita pa lang natin. Kaya wala akong naihandang regalo. Narito ang 1,000,000 sa card na ito. Tanggapin mo, Sejna. 1,000,000. Ito. tinanggap mo na ang pamalitawag. Tawagin mo na siya, dali. Dad, Ayos. Ziwan, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Plano naming mag-ikot daigdig na honeymoon ng nanay mo. Alis na kami sa mga susunod na araw. Buong buhay ko nagtrabaho. Panahon na pa magpahinga at mag-enjoy. Hindi pa nag-asawa ang Tito Humo. Pero mayroon siyang siyam na ampon na anak. Habang wala kami, ikaw muna ang bahalang mag-alaga sa siyam na kuya mo para kay Tito Ho. siyam na kuya. Kung lahat sila ay kasing gwapo ni Kuya Si. Hay, napakaswerte ko naman. Aking munting kapatid, mula ngayon, ito na ang magiging kwarto mo. Ako. Sige. Nga pala, unang pagkikita pa lang natin ni Si. Wala akong regalong handa para sa'yo, itong Hermes bag. Sa'yo na yan. Hermes. Sobra namang mahal nito. Kunin mo na yan. Sige na, magpahinga ka na. Hermes Diamond Buckle Bag, nagkakahalaga ng 800,000. Diyos ko, isang simpleng regalo, ganito kamahal. Guyuan, nakipaghiwalay ka sa akin. Sa tamang panahon pala. Napakayaman ng pamilya Ho. Tito Ho at ang siyam niyang anak. Matatanggap kaya talaga nila kami ng nanay ko ng buong puso. Na-detect na natanggap ng host ang unang mamahaling regalo. Ang Winner in Life system ay na-activate na. Winner in Life, manalo sa simula pa lang. Anumang unang beses na aksyon ng host ay makakatanggap ng kaukulang reward. Anong klaseng sistema to? Dad, hindi ako papayag na magsama kayo. Walang kwenta yung mag-ina, siguradong may masama silang balak. Yitsuan, alam ni Dad na ginagawa mo, to para sa akin. Pero totoong mahal ko ang iyong titalin. Dad, nabubulag ka lang ng pag-ibig. Ang mga tulad niya, tiyak na sa. Kayamanan lang ng mga huo ang habol nila. Mahal talaga ako ng titalin mo. Kung ordinaryong tao lang sana, okay lang. Pero itong mag-inang to. Yung isa, tagahugas ng pinggan sa restaurant, yung isa naman. 3 taong naging babaeng uhaw sa pag-ibig. Dad, kahit na ano pa. Dapat isipin mo rin ang pamilya ho. Dad, Singyao. Bilis, tumawag ka na ng doktor. kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganito si Dad. Delikado ang lagay ni Uncle Ho. Unang beses na gustong gamutin ng host ang isang tao. Binabati kita, host. Nakamit mo na ang banal na antas na medisina. Banal na manggagamot. Gusto ko lang naman sanang tingnan ang lagay niya. At binigyan agad ako ng ganito kaastig na kakayahan. Singyao. Huwag mo siyang hawakan. Kapag hindi pa nagamot si Uncle Ho, baka tuluyan na itong mapahamak. Tumahimik ka. Hindi mangyayari yan kay Dad. Huwag mo siyang sinusumpa. Banal na manggagamot, bilis. Anong ginagawa mo? Buti na lang at natuto ako ng medisina. Kung hindi ang bago kong stepdad,
Baka nawala na lang ng ganun-ganun lang. Anong ginagawa mo? Hindi ka. Hindi. Huwag mo siyang gambalain. Ang pagpasok niya ng kaayong, tumpak ang mga punto, napakahusay ng paan. Sa buong buhay ko, hindi ko kayang abutin ang kahit anino ng kanyang galing. Singyaw. Dad, Itong si Lin Ziwan, nagawa niya talagang pagalingin si Dad? Ziwan, hindi ko inaasahang may alam ka pala sa medisina. Binibining Lin, alam kong medyo makapal ang mukha ko. Pero magtatanong pa rin ako ng buong tapang. Pwede po ba akong maging estudyante mo? ano? Mag-aaral sa kanya? Banal na Dr. Lu, hindi lang kayo ang pinakamahusay sa Haicheng. Kayo rin ang may hawak ng Lu Traditional Medicine Hall sa loob ng maraming taon. Sigurado kayong mag-aral sa kanya? Siguradong sigurado. Yung ginawa niya kanina, iyon ay ang 13 Needles of the Jost Gate. Isang business ko lang iyon, nakita noong bata pa ako. Hindi ko inakalang ngayon. Muli ko itong masasaksihan. Kung matutunan ko lang kahit kaunti yon, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Huwag naman po, Master. Huwag po kayong lumuhod sa harap ko. Nakakahiya naman po ito masyado. Tungkol sa pagiging guro ko, huwag na lang po. Pwede naman po tayong magpalitan ng kaalaman paminsan-minsan. Talaga pong hindi ito magandang tingnan. Akong si Lu Zijong, walang asawa't anak. Dahil mag-aral ako sa inyo, handa akong ibigay ang kalahati ng shares ng Lu Traditional Medicine Hall bilang alay sa pagpapaunlak na turuan ako. Aaba, Ziwan, si banal na manggagamot Lu ang pinakamagaling na doktor sa Haicheng. Maging guro mo man siya o katukasan. Pumayag ka na, please? MM. Ziwan, patawad. At salamat sa pagligtas sa dad ko. Hindi dapat ako nang husga sa'yo batay sa nakaraan mo. Paumanhin, ay, masyado ka namang magalang. Yitsuan. Huwag mo na siyang sabihin, Dad. Lahat kayong siyam. Wala ni isa sa inyo ang may kadete. Sa tingin ko, magandang lalaki talaga si Ziwan. Tingnan mo, gusto mo bang subukan? Ha? Dad, anong pinagsasasabi mo? Ano naman? Subukan niyong magkasama. Kahit hindi na tayo mag-ama sa hinahara. Pamilya pa rin tayo. Dad, Kanina ko pa napapansin, marami pa kayong karamdaman. Talamak na rin ang problema sa puso ninyo. Tamang-tama, libre ako ngayon. Hayaan ninyong i-check up ko kayo. Ziwan, mas lalo kang sumasarap sa paningin ko. Mas maganda kung maging tunay na parte ka ng pamilya. May lakad pa ako. Mauuna na po ako. Mag-ingat kayo. Ang batang to. Nagulat ang host sa unang pagkakataon. Nakuha, Divine Masha Arts. Nakuha ko na lang basta-basta ang lakas ng isang dakilang master. Kuya si. Ano? Hindi hamak na mas malakas ang babaeng to sa akin. Kuya si, bitawan mo nga. Kuya si. Bitawan mo nga. Ayong mga bata, sige lang, mas mabuting maging close kayo. Ziwan, malapit na ang kasal ni na mama at papa. May bibilhin lang sana ako. Kaya, gusto mo bang isama si kuya? Sabay-sabay tayong pumunta. Kuya. Ah, Ziwan, lalo kang nakakatuwa. Mas mabuti. Linziwan, hindi ka naman pala walang kwenta. kuya. Gusto daw ni kuya sinasumama tayo. Ah, Anong ginagawa mo? Umayos ka.
Anong ginagawa mo dito? Nakabukas kasi ang pinto kaya pumasok na ako. Puro lalaki ang nakatira sa bahay na to, kaya... Dito. Ese, hindi ko alam. Ako. Ano? Nasisiyahan ka bang manilip? Sabihin mo, anong kailangan mo? Pinapasama tayo ni Kuya si para bumili ng regalo para kina mama at papa. Di umalis na kayo. Z1, itong antique street sa Haicheng. Puro peke ang binibenta dito, di ba? Sigurado ka bang may authentic dito? Kadalasan, niloloko lang ng kalyengto ang mga turista. Huwag kayong mag-alala. Sigurado akong makakahanap ako ng magagandang bagay. Mata ng pagsusuri. Isang peking vase na halagang 10 piso. Peking bracelet na tig 100. At peking painting na halagang 200. Maganda tong skill na to ah. Te, anong tinitignan mo? Breve. Kaya pala, ika-4 na batang master ng pamilya ko. Ang yaman niya, lagpas 100 milyon. Itong dalawa kong kuya, ang babata pa lang. Pero ang tataas na ng estado sa buhay. Sobrang nakakabilib. Fake itong modernong painting, pero may nakatagong layer sa loob. Hindi matutumbasan ang halaga nito. Boss, kukunin ko na tong painting na to. Itong painting? 50,000. CJ, Boss Wang. 500,000. Kukunin ko tong painting na to. Ineng. Alam mo naman, sa pinakamataas na bidder na pupunta ang item. Pag hanggang ganyan lang ang kaya mong ibigay. Sabi nung customer, sayo na yan. ha, mukhang may pinaplano ka ah. Teka lang, may first come, first serve tayo dito. Yung ginagawa mo, parang ang kapal naman ng mukha mo. Isa itong tunay na obra ni Udaozi, ang Diyos ng pagpipinta. Mahal ko talaga tong painting na to. Kahit magkano pa, bibilhin ko. Ganito na lang, Ineng. Dahil nauna ka dito, kung kaya mong maglabas ng 500,000, itong painting na to, sa'yo ko na ibebenta. Boss Wang, bakit ganyan ka naman mang negosyo? Wala akong pakialam sa'yo. First come, first served. Gets mo? Basta't makapagbigay ang batang to ng 500,000. Sa kanya ko na ibebenta itong tunay na obra ni Udaozi. CJ, Z1, kabibigay lang sa'yo ng tatay mo ng 1,000,000. Tapos gagastos ka ng 500,000 sa peking painting na yan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakakita na ako ng mga tunay na antigong painting. Kadalasan, milyon ang halaga ng mga yon. Sa kalyento, paano magkakaroon ng tunay na antigo rito? Itong mag-ina, wala talagang kaalam-alam. Hindi ako papayag sa kasal na to, kung hindi. Malaos ang Hu family ng dahil sa kanila. Halatang halata na niloloko kanila. Di mo ba nakikita yun? Hoy, mga mamimili, makinig kayo. Lahat ng produkto sa tindahang ito. o sisiguraduhin mo hindi magbabago ang isip mo, ha? Ano bang klaseng tanong yan? Ang negosyante. Paanong hindi tumutupad sa usapan? CJ, tingnan na lang natin kung ang painting na ito ay tunay. OPEC. Ahit tinanggal si Dad sa Tsingyao Group. Executive na siya ngayon sa Su Group. Ang magandang buhay. Nagsisimula pa lang. Di, mag-celebrate tayo mamayang gabi? Mamayang gabi. Hay nako, alam kong magaling ka.
Babe. Tingnan mo. Sino yon? Baby, puntahan natin para makita. Oh, Sage. Lin Jiwan, anong ginagawa mo? Ikaw pala yan. Sa tindig nyo pa lang, kitang-kita ang pagiging sopistikado. Kaibigan nyo siguro ang dalagang ito? Hindi. Kabili-bili lang niya sa akin ng painting na nagkakahalaga ng 500,000. Baka gusto nyo ring bumili? 500,000. Lin Ziwan. 500,000. Yan lang ang nabili mo? Kahit gaano pa kagaling ang stepfather mo, hindi niya kakayanin. Ang pagwawaldas mong yan. Lin Jiwan, itong Diyos sa painting. Naka-fishnet stockings, di ba? Hindi mo ba nakikita? Hindi ko alam na may ganyan na pala noong unang panahon. Kaya naman pala gusto mong punitin yang painting. Halatang pek naman kasi. Hindi ang painting na ito ay tunay. Lin Jiwan, naging tanga ka na ba dahil nakakita ka ng mayamang ama? Kung totoo ang painting na to, luluhod ako at tatawagin kitang ninuno. Sige, walang urungan. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Anong ginagawa mo? Paano ito possible? Lin Jiwan, kung ano-anong pantasya yung iniisip mo, akala mo ba sa pagpunit nitong painting, magiging totoo na bigla yan? Babaeng uhaw sa pag-ibig, nagkataon lang. Na may mayaman kang stepfather. Oo, nananaginip ka na naman ba? Nang biglang pag-angat sa buhay? Hahaha. Peke ang labas nitong painting, pero may nakatago sa loob. Ngayon, ibinunyag ko na ang tunay na anyo nito. Tingnan mo. Itong sulat kamay at pirma sa kanang itaas. Malinaw na tunay na gawa ito ni Buddha Ozi. Itong feature na imahe. Ha, ito yung... Ito na pala ang maalamat na Fei Chen Tu. Sikat na sikat ba itong painting na to? Si Buddha Ozi ay tinaguri ang santo ng pagpipinta. Kamakailan lang. May kumalat na Huanyao tunay pinagbili sa napakataas na presyo. Kung tunay itong gawa ni Buddha Ozi, ang halaga nito ay mahigit 100 milyon. Mahigit 100 milyon? Sis, yayaman ka na. Jiang Mir, ikaw mismo ang nagsabi kanina. Kung totoo ang painting na to, tatawagin mo akong ninuno mo. Kahit na may pirma ni Buddha Ozi yan, ano naman ngayon? Sa tingin mo ba ang gawa ng ganoong kadakilang pintor ay madali lang mabibili kung saan-saan? Ama, sa paningin ko, wala namang kakaiba sa painting na yan. CJ, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-extraordinaryo itong painting. Lin Jiwan, kung mahilig ka sa pantasya, sa panaginip mo gawin yan. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa kamangmangan mo. Itong basurang painting na to, ibebenta ng mahigit 100 milyon? Nga, Tatawagan ko na ngayon ang pinakarespetadong antique appraiser sa Hatching, sa Elderson. Hahayaan kong siya ang mag-booking sa'yo para mabasag ang lahat ng pantasya mo. Tawagan mo na siya. Tanggapin mo ang pagkatalo. Pero sa tingin ko, hindi sapat ang pusta natin. Ano nang gusto mong palabasin? Kung matalo ka, gagapang ka palabas dito. At saka, sa tuwing makikita mo ako, tatawagin mo akong ninuno mo. Sige, gustong-gusto mo yun ha. Eh kung ikaw naman ang matalo, matulog ka sa driver namin. Kasi naman ang driver namin, mataba at pangit, tamang-tama lang sa'yo pampapaya sa gabi. Jiang Mir, gusto mo nang mamatay. Huwag mong patulan yang walang kwentang yan. Tunay to, pustahan tayo. Takot ka ba? Nandito na si Son Lao. Makakalimutan mo na rin yung 500,000 pinaghirapan mo. At makakasiping mo pa ang driver ng pamilya Jiang sa gabing kaligayahan. Sun Lao, nandito na po kayo. Dito po kayo. Ahem. Ay, itong painting na ito. Sun Lao, alam ko na, siguradong pek ang painting na ito. Lin Ziwan. Ang antiques at negosyo.
Kailangan ng ilang henerasyong karanasan para maipon. Tulad mong walang panlasa, nasa ilalim ka lang ng lipunan. Sa darating na araw, ang yamang hindi mo pinaghirapan, ay siguradong mawawaldas mo rin. Wala pang sinasabi si Sun Lao. Bakit kayo nagmamadali? Ito ay tunay na obra. Ang tanging pinagsisisihan ko lang, buong buhay ko sa mundong ito, bakit ngayon? Ngayon ko lang nakita ang ganitong kahangahangang obra maestra. Sa panahon ngayon, bawat natitirang gawa ni Wu Daozi ay hindi matatawaran ang halaga. At ang isang ito, isang walang katulad, natatanging Fei Chan na obra, ang pinakamababang tantya. 200 milyon. 200 milyon? Diyos ko! Binibini, maaari ko bang pakiusapan na ipagbili mo ito sa akin? Ang painting na ito ay regalo ko sa kasal ng aking mga magulang. Hindi ito maaaring ibenta ng ganun-ganun lang. Ibibigay ni Linziwan ang mamahaling antigong ito kay Dad. Ibig bang sabihin, hindi talaga siya naghahabol sa kayamanan ng pamilya Ho? Mama, para makapasok ka sa mayamang pamilya. Napakalaki na ng nagastos ko. Ano? Siguradong may nag-isip sa akin ngayon. Bilisan na natin at bigyan pa natin si Ziwan ng isang baby sister. Sigurado ka bang ibibigay natin tong painting kina Itay at Inay? Bilang kapalit, bibigyan kita ng 200 milyon. Share sa Xingyao Group. Huwag ka na mahiya, papasalamat ka na kay kuya. Salamat, kuya. Ang pag-amin ko lang ay hindi sapat. May iba ka pang mga kuya. Kung gusto mong makapasok sa pamilya naming mga Ho, magsikap ka. Impossible. Itong basurang painting na to. Paano magkakaroon ng ganoong halaga to? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Kahit naswertehin ka pa, hanggang hindi ko ito tinatangga, ano ang magagawa mo? Maglakas loob ka kayang saktan ako. Ha? Kaninang umaga, na-unlock ko na ang Divine Level Martial Arts skill. Kaya ko namang pagsabayan sa isang dakilang master. Itong si Giant Mir. Akala yata tuta pa rin ako. Sige, pagbibigyan kita. Baboy mukhang suntok. Linziwan. Sa darating na jet competition sa Haicheng, kakatawanin ko ang Su Group. Pipigilan kita, Xingyao Group. Abangan mo. Aking munting kapatid, mas malakas ka sa akin pagdating sa martial arts. Ziwan, talagang hinahangaan na kita ngayon. Kahit ikaw, ang malayanong presidente, tanggap mo na rin ako. Magsisikapan ko rin makuha ang loob ng iba ko ang mga kuya. Tama na, bilisan natin. Umalis na tayo. Sobrang swerte ko naman. Maganda ang babaeng to, pero sa mga nakaraang taon, hindi mabilang ang gustong agawin ang kumpanya ng pamilya Hu. Hindi ko kikilalanin ang ganitong klaseng kapatid. Kuya ayaw na ayaw ko sa mga babae. Kung gusto mo, papatayin ko na lang siya. Pwedeng manatili ang nanay niya, gusto naman ni Dad, yun Pero, malaos din ang kumpanya ng pamilya Hu sa kamay ng ganito. Tama ka riyan. Kung ganoon, sana makapasa ang babaeng to sa pagsubok ni Kuya Ganoon. Nang mapagbigyan ko pa siya ng kaunti. Ziwan, nagbigay ka ng pangdivisorya na regalo sa kanila. Hindi ba parang bastos yun? Bansong kapatid, yang dalawa mong regalo. Pek naman siguro yan, di ba? Mga kuya, yung painting na binili ko. Hindi pa rin ba sapat para maniwala kayo sa akin? Mukhang ganoon na nga. Pero, Kuya si. Ito talaga ang wedding gift mo para sa kanila? Mga ganito? Na sandamakmak na mabibili sa bangketa. Ubo. Kuya bakit kayo bumalik? Dahil kay Dad, naghanap ng kaduda-dudang mapapangasawa. Hindi ako mapakali kaya bumalik ako para bantayan. Hindi na kami alis. Tingnan natin kung sino ang magkakalakas ng loob. Napag-interesan ang ari-arian ng pamilya Hu. Kuya Ki, magandang araw po. Kung alam ko lang na darating kayo, sana naghanda ako ng regalo para sa inyo. Sinong may kailangan ng regalo mo? Kuya, umalis na tayo. Ayos lang yon. Tara na. Dad.
Ito ang regalo ko sa inyo. Regalo sa kasal, isang Osiris heart necklace na nakuha ko sa action. Dad, regalo ko sa kasal. Isang maharlikang espada mula sa ibayong dagat. Partikular na pamatay sa masasamang babae. Mom, Dad, ito ang regalo ko sa inyo. Maligayang bati sa inyong kasal. Dad. Ito ay nakita ni Ziwan sa isang antique shop. Orihinal na likha ng Flying Apsara ni Wudauzi mula sa Tang Dynasty. Sana magustuhan mo. Flaying Apsara? Orihinal na likha ito ni Wudauzi mula sa Tang Dynasty. Sobrang mahal ito. Isang orihinal na Wudauzi? Paano ito nakuha ni Lin Ziwan at ibinigay pa niya? Ay Dad, Pinatunayan ito mismo ng nangungunang eksperto sa sining. Si Master Son sa Haicheng. Kung hindi ka naniniwala kay Ziwan, dapat siya paniwalaan mo. minamaliit ko talaga siya. Mom, Dad, ito ang regalo ko sa kasal ninyo. Sa antique shop ko rin ito nakita. Tingnan ninyo kung peke o totoo. Kahit pekpa yan, sisisihin ka ba ni Dad? Dad, huwag kang magpapakumbaba sa mga tagalabas. Kung hindi, sasamantalahin lang nila, yan laban sa'yo. Mga kuya, kahit gaano kayaman ang pamilya ho, kami ng nanay ko. Talagang hindi namin inaasam ang yaman ninyo. Dad, malalaman mo naman kung totoo. Tingnan mo na lang. Impossible to. Kuya bakit parang gulat na gulat ka riyan? Yung nakita ko kanina. Ito ang dragon at Phoenix sa harmonia. Lirat ala sa pagkakaisa. Ito ay isang napakagandang senyales ng pagsilang ng isang kayamanan. Ziwan, kung hindi dahil sa aking karanasan. Baka hindi ko rin ito nakita. Ang lumang Jedi Zombring na ito. Parang gamit ito na maharlikang pamilya dati. Hindi ito mura, di ba? Dad, nakita rin ito ni Ziwan. Sa isang antique street. 300 yuan lang yan. Yung jade bracelet para kay Tita Lin, 500 yuan lang. Dad, kahit mura lang pagkabili sa dalawa. Tama po ang sinabi nyo kanina. Ang tumbling na ito ay talagang galing sa maharlikang pamilya. At napakahalaga. Ang jade bracelet na binigay ko sa nanay ko ay kaisa-isang piraso na pagmamayari ng emperador dati. Nagkamali talaga ako ng akala sa kanya. Porke ba marunong kumita, okay na? Siguradong may binabalak, yang masama kay Dad at sa Hu family natin. Hindi lang yung original na gawa ni Wudauzi ang nakuha niya. Pati itong dalawa, ang mura pa. Marunong ka rin pala sa antique appraisal. Yung pagditipon ng Jedi pagkatapos ng 3 araw. Ay nako, kalimutan mo na. Kalimutan na nga. Iba't ibang mundo yan. Magaling ka sa antiques. Pero hindi ibig sabihin marunong ka sa Jedi at gemstones. At saka, Ano yon, Dad? ngayon lamang, miso ng grupo ni Su. Nagpadala ng marriage contract. Ang sabi, kung hindi tayo papayag sa kasal, sa loob ng 3 araw, wala tayong makukuha sa Jade Conference. Anong sabi mo? Itong Jade Conference. Napakahalaga nito para sa Sinyaw Group natin. Ito ang pinagkukunan natin ng raw materials para sa ating negosyong alahas. Pero ang Su Group, nakipag-alyansa sa ibang kumpanya para harangin tayo. Sinasadya nilang gutumin tayo sa materials. Abay sobra na to. Pupuntahan ko siya ngayon din. Bawal kang umalis. Kung padalos-dalos tayo, lalo lang lalala ang sitwasyon. Dad, yang si Sukyanan, isa lang yang. Babaeng balahura ang buhay pag-ibig. Hindi ko siya pakakasalan. Wala na nga talaga tayong ibang paan. Alam ko, kapag hindi natin na-secure ang supply ng raw materials para sa alahas, magbabayad tayo ng napakalaking breach of contract. Pero kahit na, hindi ko pakakasalan ang babaeng yon. Kung sabagay, kung mamamatay din lang, sabay-sabay na tayo. Kuya, suportado kita. Yang si Sukyanan. Sabi nila, sadista raw at may STE yan. Hindi siya mabuting tao, totoo naman. Dad, sa tingin ko, ang mahalaga ngayon ay mag-isip tayo ng strategiya. Suportado kita ng dad mo. Sobra na ang pang-api ng Sukyanan na to. Sa kontratang yan, hindi lang pangalan mo, Yitsuan, ang nakasulat. Kundi pangalan ninyong Siyam. Kayong Siyam,
Kayong lahat ay mga mahal kong anak. At sa ganitong klase ng nakakahiyang kondisyon, kahit pamalugi ako, hindi ko ito papayagan, maliban na lang kung angkop na tao. Pumili sa inyong siyam at magpakasal. May gusto akong itanong. Yung sinasabi mong Jade Convention. Ano ba talaga yon? Kaming mga huo. Ang pangunahing negosyo namin ay kosmetiko at alahas. Itong Jade Convention ang taunang pinagukunan namin ng mga produkto. May eksibisyon at pagsusugal sa bato, pero kontrolado yan ng sugru. At sila ang may monopolyo sa karamihan nito. Dad, may naisip ako. Itong Jade Convention. Yung sugal sa bato. Doon tayo magsisimula. Z1, 9/10 ang talo sa sugal. Kahit makakuha ka pa ng diamante o hiyas. Malamang mga basura lang yan. Kahit bilhin mo ng lahat, ano ng saysay. Bunso, kahit naniniwala si Kuya sa panlasa mo, pati ang mga nangungunang eksperto sa hiking, ay hindi nakakasiguro sa sugal sa bato, na makakakuha talaga ng magandang hiyas. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang resulta. Igilan mo, yang kayabangan mo diyan. Sabi ni Kuya puro babae ang problema. E di problema ka rin, kaya, huwag kang paniwalain. Itong si Kuya mukhang nasaktan yata ng sobra sa pag-ibig. Ang init ng ulo. Siyempre, alam kong walang basihan ang salita lang. Kung ganoon, magpustahan na lang tayo. Kapag natalo ako, akong si Linziwan, ay kusang aalis sa pamilyang Ho. Paano ako, nanay mo? Ano ang mangyayari sa akin sa nalalabi kong buhay? Ma, kung manatili man ako o umalis, wala kang kinalaman dyan. Hindi pwede. Kung nandito ang anak ko, nandito rin ako. Kung hindi, aalis na rin ako. Z1, anong kalokohan yang sinasabi mo? Pamilya tayo rito. Sinong may sabing pamilya sila? Mga gahaman, yan sa yaman ng pamilyang Huo. Sabi mo magpapustahan kayo? Pustahan ako sa'yo. Ang kondisyon, kapag natalo ka, sakin at sa nanay ko. Ihingi ka ng paumanhin ng hayagan. At tatanggapin mo ang nanay ko. Akala ko ba kung anong sobrang laking pabor ang hihingi ng babaeng to. Pero kung kaya niya talagang lutasin ang krisis na ito, ikilalanin ko ang pagkatao nilang mag-ina. Z1, huwag ka na makipagplastikan. Pamilya tayo. Ikaw at ang mama mo, sumunod kayo sa akin. Z1, heto, sa loob ng maraming taon. Ito ang mga inihanda kong pamana sa kasal, para sa siya mong kuya. At ngayon, ipagkakatiwala ko na ito sa iyong pangangalaga. Pamana sa kasal. Matagal nang maami ang interesado sa yaman ng pamilya Huo. Mabuti na lang at nakilala ko si Chius Hu. Ito na nga ang pamana sa kasal na inihanda ko para sa aking mga anak na lalaki. Mga bantay. Hindi ba't pamana lang yan sa kasal ng mga anak niyang lalaki? Bakit kailangan pang maghanda ng 2 upuan? Dahil napakabigat nito, kailangan niyong maging handa sa inyong makikita. Ma, huwag tayong magpapahiya. Ayokong maliitin tayo. Tatag lang. Huwag kang magpatalo. Heto, ang pamana sa kasal na inihanda ko para sa mga anak ko. Ito ay para kay Yitsuan, ang panganay. At ito naman ay para kay Laur. Matapos mo makita ang mga pamana ng mga kuya mo, may masasabi ka ba? Masasabi? Anak, gusto na rin naming magretiro at i-enjoy ang buhay ng mama mo. Kaya desisyon ko na ikaw ang magiging susunod na tagapagmana ng Tsingyao Group. Pero, may isang kondisyon akong kailangan mong sundin. Ano po iyon? Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagkakamali sa paghusga ng tao. Mula ngayon, kailangan mong alagaan ang siya mong kuya. Ipangako mo yan sa akin. Pero babae lang ako. Bakit ako? Magtiwala ka sa paningin ko, anak. Kaya mo ito. Ang card na ito ay sa Tsingyao Group. President's Gold Card.
Ang pagkakaroon nito'y paang nakikita mo ako. Mula ngayon, sa iyo ko na ito ipinagkakatiwala. Sinasanay mo akong maging tagapagmana ng Sinyaw Group. Ito ang pinakamayamang konglomerado sa Haicheng. Karapat-dapat ba ako dito? Sino iyan? Ziwan, nandyan ka ba? Pasok po. Kuya, anong ginagawa mo rito? Kuya. Kuya, anong ibig sabihin nito? Kuya, kumalma ka. Magkapatid tayo sa pangalan, tandaan mo. Ziwan. Mahal kita. Natukoy ang unang beses ng host. System, hindi. Wala akong ganyang intensyon. Kuya, kumalma ka. Ano man ang mangyari, laging may solusyon sa bawat problema. Sabi nila, ang paghaplos sa ulo ay nagdadala ng swerte. Sa iyo na ang swerteng iyon. Kuya, tungkol sa pagbara ng sugroup. Tutulungan kitang lutasin iyan. May paraan ka ba talaga? Sobra na ba akong nanonood ng maikling kama? Ito ba ang lalaking madalas kong makita sa si? Ang malamig na tipong si. Kuya, anong nangyayari sa iyo? Masakit ang tiyan ko. Lumang sakit na to. Kaya kong gamutin ang sakit mo gamit ang aking enerhiya. Marami na akong doktor na napuntahan. Pero walang bisa. Kaya mo talaga akong gamutin. Bababa ako para ipaghanda ka ng salabat. Sabay ng aking energy healing, gagaling ka agad. Salamat, Ziwan. Pasensya na sa abala. Malapit na ang oras. Salamat, Ziwan. Dahan-dahan lang, kuya. Walang aagaw niyan sa'yo. Isang malamig na isiki na tila yelo, pero siya ang naging kuya ko. Sobrang swerte ko. Kuya, gagamutin na kita. Hindi na masakit ang tiyan ko at napakainit ng pakiramdam. Kuya, ito ang aking sikong kalayhan sa tradisyonal na medisina. Ito rin ang ginamit ko kay dad noon. Diyos ko, isang Diyos ang lalaki nakatingin sa akin ng may pagmamahal. Sino ba naman ang hindi matutunaw? Kuya, tama na yan. Kahit hindi kami magkadugo, siya pa rin ang kuya ko. Hindi ako pwedeng lumampas sa hangganan. Hay nako. Lin Ziwan, hindi ko inakalang may itinanim kang espiya sa pamilyang Huo. Ang boses na iyon ang lalaking ito ay si. Lin Ziwan, maghanda ka ng mamatay. Impossible. Ang babaeng to, hindi dapat marunong ng martial arts. Paano naging ganoon kagaling ang kanyang mga galaw? Ikaw, Kuya Ki. Hi, kapatid ko. Ikaw nga. Bakit? Hindi ba pwedeng ako? Pero ikaw, kuya, hindi ko alam kung saang panig ka. Gabing-gabi na, lalaki at babae, nag-iisa. Anong ginagawa? Ang ibig mong sabihin. Kami ni Ziwan. Huwag kang magpanggap. Mas magiging madali para sa kanila kung kayo na. Kontrolin ang negosyo ng pamilyang Hu. Ang mga babae ay puro disgrasya. Kuya, huwag kang magpadala sa iyong emosyon. Hindi. Ginagamot niya lang ako kanina. Kuya, para ka na ring si Dad. Pareho kayong nababaliw. Ayoko sa mga babae.
Kahit anong galing mo, hanggat nasa pamilyang huo ka. Walang saysay yan. Papatayin rin kita. Maya-maya lang. Ziwan. Sinabi rin ni Papa, parte ka ng pamilya ko. Sa Jade Festival 3 araw mula ngayon, sumama ka sa akin. Pero bago yan, maging pamilyar ka muna sa negosyo. Naman, kuya. Hello, hinahanap ko ang siho nyo. Hinahanap si Siho. May appointment ka ba? Masasabi kong meron. Ako si Lindsay Wan. Ako ang bunsong kapatid na babae ng siho nyo. Hindi ba siya yung sikat na babaeng uhaw sa pag-ibig sa school namin? Si Lindsay Wan. Ano, iniwan ka na ba ni Gwiwan para sa isang mayamang babae? Kaya ngayon nandito ka para maging tuta ng pag-ibig ng si namin? Ikaw pala yan. Wala kaming mahanap na impormasyon o appointment sa ilalim ng pangalan nyo. Narinig ko lang kanina, tung babaeng uhaw sa pag-ibig na to. Nagpapanggap pa siyang bunsong kapatid ni Siho. Sinong hindi nakakaalam na ang pinuno ng Singaw Group ay may siyam na anak na lalaki? Nandito kami ngayon sa Singaw Group para sa isang interview. Malapit na kaming umangat sa buhay. Hay nako, napakamalas na makasalubong ka pa. Ikaw na uhaw sa pag-ibig. Hello, ito ang recommendation letter namin. Ang tito ko ay si Manager Zhao ng marketing department nyo. Rekomendasyon na galing kay Manager Zhao. Sumunod kayo sa akin, ma'am, sir. Sandali lang. Anong klaseng sistema mayroon ang Singaw Group nyo? Kahit sinong malang kwentang tao, nakakapasok na lang basta. Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko na ang security. Ipapaalis ko na ang mga walang kinalaman dito. Ah, sandali. Ako talaga ang bunsong kapatid ni Siho. Kayo talaga ang bunsong kapatid na babae ni Siho. Kung ganoon, ako. Isang tingin pa lang sa damit nito, halatang galing sa laylayan ng lipunan. Mas mabuti pang huwag nang tawagan si Siho. Senyora, kung hindi kayo alis ngayon, sa premises ng Singaw Group, ipapa-escort ko kayo palabas ng mga gwardiya. Pero, Bumalik ka kung saan ka man nanggaling. Isa kang babaeng uhaw sa pag-ibig. Huwag kang magpakahiya dito. Tingnan natin sino ang may tapang. Kuya Zhao, tingnan mo yun. Parang siya, yung ika-4 na anak ng Singaw Group. Hu Shilin. Narinig ko kanina na tinawag niyang nakababatang kapatid si Lindsay Wan. Baka mali lang ako ng dinig. Bahala na, batiin ko muna. Tabi diyan. Nakababatang kapatid, anong ginagawa mo rito? kuya, Nakababatang kapatid. Siya ang aking nakababatang kapatid at isang tagapagmana ng pamilyang Huo. Siya ang tagapagmana ng Singaw Group. Impossible. Isang babaeng uhaw sa pag-ibig. Paano siya naging tagapagmana ng isang mayamang angkan? At hindi ba't siyam na lalaki lang ang mga anak sa pamilyang Hu? Saan nanggaling itong anak na may apelidong Lin? iyan ay dahil nagpakasal ang chairman ng Ho sa aking ina. Siya na ngayon ang aking ama. Ang magulang mo'y nakisabit lang. Nakikinabang ka lang naman. May sarili ka bang kakayahan? Kailangan ko bang patunayan sa iyo kung may kakayahan ako o wala? Ganito na lang. Hindi ba nandito kayo para sa interview? Papalitan ko ito ng written exam mahihirap na problema sa math at science. Si Presidente Hu ay yung kuya. Paano magiging patas ang pagsusulit? Ama, sino ba namang hindi magbibigay ng pabor? Kung gayon, ako, isa, laban sa inyong dalawa. At tayo ang magbibigay ng tanong sa isa't isa. Lindsay Wan, isa kang mahinang estudyante sa humanities. Ang lakas ng loob mo. Computer science ang kurso ko. At si Lily naman ay math major. Ano ang ipalalaban mo sa amin? Ang iyong walang alam at walang takot na kapangahasan? Tama. Kaming dalawa ang top isa sa aming mga kurso. Kahit mayaman, hindi magbabago. Isa kang mangmang. Siguradong panalo kami. CJ, kung matalo kayo, tuluyan na kayong umalis ng Haicheng. Lindsay Wan, napakalaki naman ng salita mo. Kung ikaw ang matalo, maghubot-hubad ka. At maglakad ng 3 ikot sa paligid ng gusali ng Singaw Group. At ipapakalat natin ang video sa internet. Naghahanap ka ba ng away? Lindsay Wan, hintayin mong mag-viral ka sa skandal. Ang hirap naman. Hindi pwedeng susuko ako. Dapat manalo. Oh, Lindsay Wan, halata sa mukha mong wala kang pag-asa. Tumigil ka na, maghubad ka na. Wala ka ng pag-asang sagutan yan. Tama, dapat kanina ka pa umalis. Pinipilit mo pa kasi ang sarili mo. Unang beses ng host na makakita ng mahirap na math problem. Ginagawaran ng Math Genius skill. Anong nangyayari sa kanya? Parang may gintong liwanag sa utak niya.
Hayaan mo, maghanap tayo ng mahihirap na problema. Mga problemang pang-math na hindi pa nalulutas, mamaya ay magbabayad siya. Magla-livestream ako mamaya ng tatago. Sigurado akong yung ibibigay na tanong ni Linjiwan. Dapat napakadali lang. Kaya natin yan. Kumita na rin tayo ng konting pabor sa mga tao. Ikaw talaga, Lily, napakagaling mong mag-isip. Ang sasabihin nilang pinakamahirap na math problem na ito, wala lang to. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Bigyan ko sila ng medyo mas mahirap na tanong. Ito. Linjiwan, malamang hindi mo nga alam ang Fermat's Last Theorem, o Taylor Series. Isa kang humanities student. Nagkalakas loob kang bigyan kami ng tanong at ambisyosa ka pang talunin kami. Abangan ninyong maging tanyag sa buong bansa, si Linziwan. Dahil sa paghuhubad niya, Ang tunay na kulay, lalabas din sa huli. ako ang magiging tagapagbantay. Ngayon, ipapamahagi ko na ang mga test paper. Ayokong apihin ka bilang isang math major. Malamang, 5 minuto lang, kaya ko nang sagutin. Ang tanong na gawa ng tulad mong estudyante, maglalaro muna ako. Sa buong buhay, makilala kami ni Lily ay karangalan na. Mga talino't magagaling na gaya namin, swerte mo na raw. Mga baboy ba kayo? Bakit ganito lang kadali ang binigay niyong exam? Teka, hindi naman talaga niya kayang sagutan yan, di ba? Impossible. Yung mga tanong na nahihirapan tayo. Isang babaeng arts major na tulad niya, akayanin niya, sa panaginip lang, nagpapanggap lang yan, tinatakot lang tayo niyan. Buksan mo na agad ang livestream, sabihan ang private group. May math genius daw. Salina. Gabby, ikaw talaga, yung tipo kang mahilig magdrama. Tingnan ko nga kung ano ba yung sinusulat mo. Malamang puro maawa ka, maawa ka, maawa ka. Ang sulat niyan. Hahaha. Ano, impossible ito. Lily, anong problema? Siya mismo. Ano bang sinulat mo? Natapos ko sa loob ng 5 minuto. Manood kayo. Itong tanong na to, galing sa isang matandang professor sa math department, para lang pag-aralan ng mga estudyante. Pero ang solusyon mo, mas simple pa kaysa sa huling solusyon ng professor. Linsiwan, ibang paraan gamitin mo. Nakita mo na to. Hindi ako naniniwalang kaya mo akong higitan. Itong top math student. Ganun? Sa pandaraya lang pala nakukuha ang titulo. Kung hindi kayo naniniwala, subukan niyo ang tanong ko. Subukan niyo sagutan ito. Ako, isang top math student mula sa isang elitistang universidad. Hindi maintindihan ang tanong ng isang babaeng arts major. Anong klaseng tanong kaya yan? Ano? Ito ay advanced research problem. Paano mo nalaman to? Hindi lang basta alam. Kaya ko rin itong sagutan. Ang antas na to, pwedeng manalo ng Nobel Prize. Patay na. Tapos na tayo. Lily, tingnan mo yung comments. Anong gabay sa pagkilala ng ahas? Yung tao, tunay na henyo, okay? Tagamit ako. Pinapatunayan ko, isa siyang tunay na diyosa. Mag-beauty vlogger ka na lang. Igilan mo yung pagpapanggap na elitista. Nagmamagaling sa harap ng eksperto. Nakakahiya. Kakating lang ng balita, si Manager's How ng Marketing Department. Dinampot na dahil sa pagnanakaw ng pundo ng kumpanya. Ano? Bumagsak kayo sa pagsusuli. Lumabas na kayo. Hindi, mali. Dapat lumayas na kayo sa high check. Kakapayag niyo lang, di ba? Mga tauhan, ilabas nyo sila. Palayasin. Ziwan, alam na namin ang pagkakamali namin. Pakiusap, patawarin mo kami. Hindi ba't palagi kang mahabagin? Hindi na namin to ulitin. Binili niyo yan. Wala kayong dapat sisihin kundi ang sarili niyo. Sira na kayo sa internet. Mula ngayon. Ayoko na kayong makita pang muli dito sa high check. Wag naman. Manting 8. Yung receptionist na nanloko sa'yo sa baba, sinibak ko na. Kuya si, kanina pa kita gusto makilala ng husto. Sino siya? Siya si Kuya ba, si Hu Anrong. Isang sikat na artista. Grebe. Isa na namang pogi. Ang swerte-swerte ko naman. Ziwan, ito ang regalo ko sa'yo. Isang limited edition na sports car sa buong mundo. Sana magustuhan mo. Kunin mo na. Sabi kunin mo na. Maliit na bagay lang yan. Galing kay Kuya Anrong mo. Salamat, kuya. Nga pala, di mo pa yata kilala si Kuya? Pinautos ako ni kuya para pag-aralan ang negosyo. At dumalo na rin sa Jade Auction. Sunod-sunod ang pag-atake ng Sugru. Itong Jade Auction ay napakahalaga para sa atin. Kabisado ko na ang kumpanya. Ako na ang maglilibot sa inyo ni Anrong.
Manang Chiaudi, itong buong palapag na ito ay lugar ng trabaho ni Kuya. Dadalhin kita sa ibang lugar. Ara na. Director Yang. Ang negosyo natin sa cosmetics, kahit medyo humina ang innovation ngayon, mayroon tayong maayos na operating model. Hindi naman dapat umabot. Sa puntong kakansilahin mo ang pakikipagtulungan sa amin, di ba? Director Huo, dati kaming nakikipagtulungan sa inyo dahil ang Sinyaw Group ninyo ang hindi matinag na nangunguna sa Haicheng. Pero ngayon, ang Su Group ay nag-alok ng mas malaking halaga. Kahit magbayad pa ako ng penalty, hindi ko na kayo bibigyan ng kahit anong marketing channels. Director Yang, kung may hiling ka, sabihin mo lang sa akin. Inaasam ko rin na may pakita. Ang sinseridad ng Sinyaw Group namin. Ah, balita ko. Nagpakasal na raw ang matandang si Hu Qingyaw, di ba? At nag-ampon pa ng isang anak na babae. Ay nako, kung papayag siyang matulog sa akin ng isang gabi, pag-isipan ko, napatagalin pa ng konti ang kontrata natin. Hayaan mong matulog siya sa akin? Laking pabor na yun para sa kanya. Inimbestigahan ko siya. 3 taon siyang uhaw sa pag-ibig. Ang nanay niya ay tagahugas lang ng pinggan. Kung hindi lang siya, nakakapi sa matayog ninyong sanga, ni hindi ko gugustuhin. Makisalamuha sa isang babaeng galing sa ganyang klaseng pamilya. Pero, paminsan-minsan, masarap din namang tumikim ng bago. Ha? Sino ka ba sa akala mo? Huitsuan? Balita ko, asal ka sa anak ng Su. Alagad ka lang. Ikaw nga yung babaeng uhaw sa pag-ibig, di ba? Kaya ano, gusto mo bang matulog sa akin ng isang gabi? Lintik lang ang walang ganti. Managinip ka na lang. Ako. Director Yang, hindi ka welcome dito. Lisanin mo na ang lugar na ito. Sage, kayong mga taga-Sinyaw Group, maghintay lang kayong lahat sa akin. Patawad, kuya. Ayos lang. Kuya, nagrabyado natin si Yanggang. Mukhang patay na ang cosmetics department. Ano pa bang magagawa natin? Ito ang isa sa pinakamahalagang negosyo ng grupo natin. Pero para sa akin, mas mahalaga si Ziwan. Presidente. Yung hindi nyo pagkakasundo ni Presidente Yang, magpupulong ang mga nakatatanda. Ano, Kuya, grabe ba ang magiging resulta ng emergency meeting na to? noong itinatag ni Dad ang Sinyaw Group, ang grupo ng mga elder na to ang bumuo ng imperyo kasama niya. Matagal na nilang gustong agawin ang trono at palitan ang may hawak. Nagbabakasyon na si Dad, huwag na natin siyang istorbohin. Samahan mo ako. May paraan ako. Ziwan, kaya mo ba? Presidente Hu, nabalitaan namin. Pinalayas mo si Presidente Yang ng Yang Group. Kalokohan to. Ngayon, lubusang kinansela na ng Yang Group ang lahat ng partnership nila sa ating Sinyaw Group. Kung ganun, sa tingin ko, ang cosmetics business ay dapat nang putulin. Ako ang direktang humahawak sa cosmetics business. Ang daming kong kasamahan na nagbuhos ng matinding effort dito. Sa tingin ko, hindi dapat ito putulin. Kung hindi ko putulin, bakit hindi pumayag si Presidente Hu? Sa hiling ng Su Group, napakasalan si Sukyanan? Kung gusto mong ipagpatuloy ang negosyong ito, bakit mo pinalaya si Presidente Yang? Ibig niyong sabihin, ay ipapabulol ko ang kapatid kong babae kay Presidente Yang. Ano naman kung ipaburol siya? Ang magsakripisyo para sa kumpanya ay natural lang. Ama, Darating din tayo dyan. Ang Sinyaw Group ay narating ang kinakatayuan nito ngayon. Dahil sa ating pusong mandirigma. Kaya tayo nandito. Ang cosmetics business, hindi ko ito bibitawan. kung gayon, kailangan na nating pag-isipang palitan ang namumuno. Kaming siyam, na humahawak sa malalaking negosyo ng grupo. Ang kailangan naming leader ay isang taong nagdadala ng proyekto at nagpapalawak ng kooperasyon, hindi yung padalos-dalos, at walang pakundangang bata na tulad mo. Sang-ayon akong palitan ang presidente. Ang Sinyaw Group, dahil sa sabayang pagsabotahe ng Su Group, ay naghihingalo na. Oras na pa magreporma at palitan ang namumuno. Anong pinagsasasabi niyo? Ang Sinyaw Group ay itinayo ng sariling mga kamay ng dad ko. Magre-rebelde na ba kayo? Anong sinabi mo? Mga Ginoo, may solusyon ako. Ikaw, isang hampaslupang babae lang, President Hu. Sino ba yung babaeng yan? Huwag mong sabihing girlfriend mo? Paano siya naglakas loob na pumunta dito sa board meeting ng Sinyaw Group? Tama, President Hu. Hinding-hindi papayag ang board ng Sinyaw Group na manghimasok ang isang tagalabas dito. Sino nagsabing tagalabas siya? Siya si Lin Ziwan. Isa siya sa mga shareholder ng Sinyaw Group. Bakit naman wala siyang karapatan? Kilala ko ang lahat ng direktor ng Sinyaw Group. Saan siya lulugar? Si Ziwan ay ang aking nakabatang kapatid. At tagapagmana rin ng Sinyaw Group. Siya? Hu Yitsuan. Nangangahas kang magpanggap na peking babae bilang tagapagmana ng grupo. Totoo nga ako ang nakababatang kapatid ng pamilya ko. At shareholder ng Sinyaw Group. Huwag munang pag-usapan ang tagapagmana.
Kayong apat, hindi ba gusto ninyong maging bagong leader ng Sinyaw Group? Nalilito ako. Kay sino ba talaga ibibigay ni President Wu ang posisyon? Siyempre sa akin na, ako ang namamahala sa human resources at admin ng kumpanya. Kaya ako ang may pinakamalinaw na direksyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Sa ang kumpanya naman, pinapapwesto ang admin E sa pinakamataas na posisyon. Ako na may hawak ng negosyo sa alahas, ako ang dapa. Kayong tatlo ang may pinakamaraming masasabi, pero ang negosyo sa alahas. Ngayon ay hinaharangan ng sugroup at ng iba pa. Puro krisis, malinaw na. Kapalpakan ito na namumuno sa operasyon. Pero ang taga at admin, walang alam sa operasyon at hindi kayang paunarin ang grupo. Nakikita niyo ba ang card na ito? Kapag nakita ito, para nang nakita si Chairman Hook Singyao. Dahil hawak ko ang card na ito, may karapatan akong dumalo sa board meeting. At maging tagapagmana rin. Dahil hindi pa kayo magkasundo, hindi mapatas tayo. Kung sino ang may kakayahan, siya ang susunod. Ineng, may alam ka ba sa pamamahala ng kumpanya? May alam ka ba sa negosyo ng alahas? Sino nagsabi wala? Sa darating na Jade Auction, makikipagtulungan ang sugroup sa iba pa para ilunsad ang huling. Atake laban sa grupo natin. May paraan ako para lutasin ang malaking problemang ito. Nagmamayabang ka na ba kahit saan? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hayaan ninyong ilatag ko ang lahat. Kung ang krisis na ito ay magdulot ng panganib sa Xinjiao Group, ako lang pag-isang sasagutin ang lahat ng responsibilidad. Ziwan, nababaliw ka na ba? Isang walang bahid na tagapagmana ka lang. Wala naman akong problema na ipakita sa mga kabataan ngayon ang malupit na katotohanan ng mundo. At dahil may nagboluntaryong akuin lahat ng utang, isa rin itong safety net. Bakit hindi? Tama. Mga veterano, kung maresolba ko ang krisis na ito, kayong apat, mag-resign na kayo sa kahihiyan. Ano? Sige, kung ganoon, pumapayag na ko. Ilagay natin sa written contract, yan. Naghanda na ako ng dokumento. Tingnan nyo. Bata, maghanda ka ng akuin ang mga utang na yan. Kailangan mo na ng leksyon, arogante at mangmangmong bata ka. Pero teka, kontrata nga to. Pero Chairman Hu Qingyo, kailan pa kayo nagkaroon ng isa pang anak na babae? Ang sabi-sabi, siyam ang anak niyong lalaki. Itong gintong card na ito, paano napunta sa isang outsider? Sino nagsabing outsider siya? Pero bakit hindi namin to narinig kalanman? Nga, wala kaming alam na may anak kayo sa labas, Director Hu. Pinakasalan na ng daddy ko ang nanay ni Ziwan. Kaya si Ziwan ang nag-iisang anak na babae ni daddy. Pero sa totoo lang, wala pa siyang gaanong karanasan at mayayabang ang sinasabi. Hindi siya bagay maging tagapagmana. Kung moralidad lang ang pag-uusapan, siya lang ang nakaisip na tulungan ang Xinjiao Group na malampasan ang krisis. Samantalang kayong mga veterano, ang nasa isip lang niyo buong araw ay kung paano busin ang grupo at maging mga walang utang na loob. Hindi ba? Pinirmahan na ni Ziwan ang mga kontratang ito. Ibig sabihin, makikipaglaban siya sa inyo ng patas. Huwag niyong isipin hindi ko alam ang mga kabulastugan niyo. Palihim kayong nakikipagsabuatan kay Sukyanan ng Sugroup para alisin kami ng daddy ko sa pwesto at paghatihin siya ng grupo. Hindi ba? Kahit na ganito, kailangan pa ring itigil ang cosmetics business. Tama. Kung wala na ang channel ng yang group, ano pang gagawin mo? Director Hu, wala ring saysay ang pagpupumilit mo. Kung ganoon, dagdagan natin ng isang clause ang kontrata. Kung hindi may solba ang krisis na ito, si Director Hu bilang CE, dapat ding magbitiw sa hiya. Ayos lang kuya, nandito ako. Mga Ginoo, naparito ako ngayon. Hindi lang para pumirma ng kontrata, kundi para mangako rin. Pangungunahan ko ang jewelry business ng Sinyaw Group. Para malampasan ang krisis at bubuhayin kong muli ang cosmetics business. Bata, masyado ka pang bata. Board of Directors meeting ito. Kailangan mong panagutan ang mga sinasabi mo. Kung pag-usapan ang negosyo. Kung hindi mo kayang buhayin muli ang cosmetics business, paano ka magpapaliwanag? Akuin mo rin ba lahat ng utang? Huwag mong isiping porket nasa likod mo. Ang malaking puno na si Hu Qingyo, madali na ang lahat. Kung malalim na ang krisis ng grupo, kahit na si Hu Qingyo pa mismo, hindi niya kayang tiisin ang ganoong kalaking halaga. Dalubhasa ako sa medisina. Lihim ng kagandahan. Kuya, nabanggit mo dati na ang cosmetics line ng kumpanya ay walang kakaibang katangian at inobasyon kaya hirap ang benta. Subukan ninyo ito. Magiging maganda ang epekto nito sa mga gagamit. Ito ang ating magiging sandata. Kung bubuo tayo ng matibay na brand at mag-umapaw ang publicity, tiyak na muling bubuhayin nito ang ating negosyo sa cosmetics. Ang mahalagang pormulang ito. Sa unang tingin, tila napaka-ordinaryo ng bawat sangkap. Ngunit kapag pinagsama-sama, tila ba naglalabas ito ng walang hanggang sigla. Ziwan, maraming salamat.
Mga kasama, ano sa palagay ninyo ang planong ito? Halika na, kuya. Sa darating na J-Conference, mayroon din akong sorpresa para sa iyo. Iwan na natin sila. Kalimutan ang cosmetics. Sa utang pa lang ng jewelry business, tiyak na mapapahamak ang babaeng yan. Hindi ba't may usapan na tayo kay? Miss Su, ang angkan ng mga Su ay kasalukuyang malakas ang impluensya. Hindi tayo mabibigo. Pa sa atin. Ang pumanik sa tamang grupo ang pinakamahalaga. Sa bandang huli, mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Ang Sinyaw Group. Sa kalaunan ay magiging atin. Hahaha. Ziwan, anak, nabalitaan ko kay Yitsuan na napakahusay mo sa pagharap sa mga board of directors. Pero anak, gusto kitang bigyan ng babala. Kailangan mong mag-ingat sa kapatid ko, kay Hufubi. Mayroon siyang 10% share ng kumpanya. At gusto rin niyang makipag-alyansa sa Sugru para pabagsakin ang ating Sinyaw Group. At samantalahin ang pagkakataon para agawin ang kumpanya. Itay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sila hahayaang mag-agumpay. Ang gusto niyang makipagsabuatan sa tagalabas para agawin ang Sinyaw Group. Talagang hindi iyan maaari. Isa pa, balak ko sanang ipawalang bisa ang adoption papers ng siyang mga kuya. Sa ganoong paan, wala ka nang pipigil sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang card na ito ay walang limitasyon. Ituring mo na itong pundo sa panliligaw mula sa iyong ama. Kung hindi pa sapat, ang bahay at kotse ay nakapangalan din sa iyo. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay sobra-sobra na ito. Ikaw ang nag-isang anak ni Tsuzu. At ngayon, ikaw na rin ang aking anak. Ang lahat ng aking ari-arian. Ziwan, sa pagkakataong ito sa Jade Competition, gusto kong isama si Xiaoki. Di, buhay pa ba akong makakalabas sa Jade Conference? Gusto kong pagbatiin kayo. Ano, masama bang maging kasama ang pinakamahusay na assassin ng Griatchia? Hay nako, pagating palang malas na, nadatnan pa tong social climber na to. Kahit pa nakasingit ang nanay mo sa pamilya Huo. Ano naman ngayon? Ang organizer ngayon ng Jade event ay siyang sandalan ng mayor namin. Ang prinsesa ng Sugroup, si Sukyanan. Naku, kung hindi makakuha na supply ng alahas ang pamilya Huo ngayon, tiyak na malulugi sila. Mahal, umalis na tayo. Tingnan mo iyang kayabangan nila, Sugroup. Mukhang kampante na sila sa panalo. Relax, kuya. Pustahan lang ng bato yan, di ba? Nandito naman ako. Ang yabang mo, baka balikan ka niyan. KJ, tingnan na lang natin. Huy, tignan nyo. Yan ang chairman ng Sinyaw Group, si Huitsuan. Ang guwapo, aklase talaga. Totoo ang balita. Sino mang mapangasawa niyan, tiyak ang swerte sa buhay. Sino yung katabi niya? Hindi nyo pa ba alam? Si Huitsuan, nagpakasal sa isang waitress, isang tagahugas ng pinggan. Yung katabi ni Huitsuan, malamang. Anak na yun ng babaeng yun. Kaya naman pala, ang nanay nakajakot sa mayamang negosyante, pati anak nakikinabang. Tignan nyo ang itsura ng babaeng yun. Halatang landi at mapanlin lang. Baka gusto mong mauna ng umuwi. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting pairalin ang mas nakabubuti sa lahat. Huwag na, kuya. Sa pagkakataong ito, tutulungan kitang resolbahin ang problema. Mukhang ayos ka pa naman, Director Hu. Halika, samahan mo akong uminom. Itong alak. Ikaw na lang ang uminom niyan. Siya nga pala, ito si Sukyanan. Kilala sa Haicheng sa pagiging maldita at mapanakit. Ang prinsesa ng mga Su. Pero itong si Huitsuan, hindi man lang nagpakita ng respeto. Hay nako, kapag nagalit ang prinsesa, may dugwang mangyayari. At bukod pa roon, may ugali siyang paglaruan at utu-utuin ang mga lalaki. Sa lagay na to, tapos na ang Huitsuan. Huitsuan, ikaw na walang modo. Ang lakas ng loob mong sabuyan ang prinsesa Su natin. Lin Ziwan. Hahamunin mo talaga si Prinsesa Su, ikaw at mga kapatid mo. Mukhang sawa na kayong mabuhay. Ngayon, palalampasin ko muna itong ginawa mo. Pero kapag nasa akin na ang Sinyaw Group, isa-isa kong pagsasawaan kayong siyam na magkakapatid. Hanggang sa magsawa ako. Ha 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 ha. Hanggang sa muli. Prinsesa Su, nagatampo lang ako sa lalaki ko. Bakit ka nakikisali? Bakit ka ba sumisigaw diyan? Kuya, hindi nakakalimot sa galit yang si Sukyanan dahil sa ginawa mong kahihiyan sa kanya ngayon. Kailangan nating maghanda. Kung sasabak man sa gulo, lalaban tayo. Ang 8 nakababata kong kapatid ang tunay na kayamanan ng pamilya Ho.
Z1, magsisimula na ang auction ng Jade. Titignan ko kung may iba pang supplier. Hello, ako ang presidente ng Xingyao Group. Hello, ako si Ho. Kaya naman pala, binili ni Sukyanan lahat ng suppliers. Wala talaga tayong mabiling kahit anong materyales. Grabe ang daya. Awayin ko sila. Kapatid ko. Kampihan kasi ang Sugroup at si Hufugi. Hindi mo sila kaya. Huwag kang padalos-dalos. Master. Dito po tayo. Pasok. Linziwan, ang kuya mo, balang araw, magiging akin din yan. Jayamir, ang taong may tunay na halaga, marunong makontento. Aba, naghahanap ka ng kaligano. Sino ba talaga ang nangagaw? Antayin nyo lang sa Xingyao Group nyo. Pag maubos ang materyales, may penalty at bababa ang cash flow. Pagdating ng panahon, karamihan ay maghihintay na lang ng third party. Hoy Chuan, Nagdesisyon akong huwag nang pumili sa inyong siyam na magkakapatid na ho. Basta ikaw lang. Sapat na. Kapag ginawa mo yan, palalampasin namin. ang Xingyao Group nyo. Bitawan mo ako. Miss Su, pakiusap, magpakabait ka. Dito lang pala sa bidding ng Jade. Abangan nyo kami. Linsiwan, oh, Linsiwan. Talaga naman, mukhang batang guya na hindi takot sa tigre. Ah, Master, mauna na po kayo. Tuloy. Linsiwan, ngayong araw na to. Sabay nating sisingilin ang lumang utang. Kapag naubusan kayo ng kondo, Tingnan lang natin kung hindi ka magngangawa sa iyak. tara. Linziwan. Pinakaayaw ko ay yung tulad mo, walang kakayahan. Pero akala mo kung sino kung umasta. Z1, itong Jade Gambling event na ito. Kapag hindi ito nagtagumpay, nasa peligro ang Xingyao Group. Magtiwala ka lang sa akin, Kuya Ki. Magandang gabi. Deal sa suppliers. Ay halos tapos na. Kaya ngayon, pumunta na tayo. Sa pinakaimportanteng bahagi, ang Jade Gambling. Ngayong gabi, gagamitin natin. Ang paraan ng auction. Kaya't inaanyayahan ko na ang ating unang item ngayong gabi. Z1, magsisimula na. Kung ang babaeng yan ay talagang maililigtas tayo sa problema. Sa pamamagitan ng Jade Gambling. Mukhang minamaliit ko talaga siya. Ang piraso ng Jade na ito ay kasamang minera ng top tier na Bing na uri. Tingnan nyo ang mga linya sa labas. Malaki ang sansang may labas na maganda. AMM. Ang panimulang bid ay 30,000. Bawat dagdag na bid, hindi bababa sa 10,000. Simulan na natin ang bidding. Ako, 40,000, 50,000. Kuya, mukhang maganda ang batong ito. Sa tingin ko rin. Z1, ano sa palagay mo? Sa tingin ko, walang kwenta ang batong ito. Kasamang mineral yan ng Bing na uri. Tingnan mo ang mga linya, malaki ang posibilidad na. Hindi. Magtiwala ka sa akin, walang kwenta talaga ang batong ito. Linsiwan, wala ka talagang alam. Napakagandang bato nito. Deserve nyong malugi. Pamilya ho. Mag-aalok ako ng 100,000. 100,000, isang beses. 100,000, 2 beses. 100,000, pangatlong beses. Sold. Binabati kita, Miss Jiang. Salamat sa lahat. Lin Ziwan. Ayaw mo talagang iligtas ang Xingyao Group? Huwag kang magmadali, kuya. Nagsisimula pa lang to. Itong pangalawang Jade, medyo nakakadismaya. Panimulang tawad ay 5,000. Bawat tawad, hindi bababa sa 1,000. Simulan na ang bidding. Isang napakagandang itim na Jade, hindi matatawaran ang halaga. Ang batong ito parang hindi karaniwan. Itong batong ito? Halatang basurang bato na lang, yan galing sa minahang matagal ng hinukay. Ang tunay na Jede at hiyas, malamang naubos na. Imposibleng may makuha pang alahas dyan. Kuya, bilhin na natin ito.
Sigurado ka ba? Kuya, yung mga bobong gaya niyan, yung mga walang alam, sila lang ang nag-isip na kayamanan yan. Mga kapatid, magtiwala kayo sa akin. Kahit anong mangyari, dapat natin bilhin ang batong ito. Huitsuan, ganyan ka na lang magdala ng walang alam para mapahiya tayo dito. Di ba, babaeng uhaw sa pag-ibig? Anong karapatan mong sabihin yan sa kapatid ko? Naniniwala ako sa kanya. Desidido akong bilhin ang batong ito. Si, makikipaglaro ako sa inyo. 50,000. CJ, 50,000. Sobrang galante talaga ni Miss Sue. 50,000, isang beses. 100,000. 200,000. 500,000. Inalok ni Miss Su ng 500,000. Mayroon pang tatawad. Ziwan, 500,000 na. Basurang bato lang to. Kuya, kahit ano nang mangyari, dapat natin tong makuha. ₱1,000,000. Ziwan, yung basurang bato na yan. Sigurado ka bang gagastos ka ng 1,000,000 para dyan? Manahimik ka, kuya. ₱1,000,000 ang kukunan dito. Sandali lang, doble o triple pa ang tubo nito. Huitsuan, akala ko ba itong babaeng uhaw sa pag-ibig na to? May ipagmamalaki sanang kahanga-hanga, di ba? Yun pala, nandito lang para magtapon ng pera. Ibang klase talaga tong mga delusyonal, di ba? Hahaha. Tumatawag ng 1,000,000 para sa basurang batong yan? Akala mo ba makikipaglaro pa ako sa'yo sa biding na to? Linsiwan, ang senyorita Su natin. Hindi nasasabay sa kalokohan mo. Yang 1,000,000 mo. Sarilihin mo na ang pagkalugi. Master, matalas ang mata ninyo. Kayo na po ang magsabi. Itong piraso ng basurang bato, mayroon ba itong maski katiting na posibilidad na maglabas ng napakamahal na jade? Sa totoo lang, may maski katiting na posibilidad na maglabas ng Imperial Glass Type Black Jade, pero lubhang napakaliit ng tiyansa. Imperial Glass Type Black Jade. Ang Imperial Glass Type Black Jade ay sobrang pambihira. Isang piraso pa lang na kasinlaki ng hinlalaki ay napakahalaga na. Kung ang batong yan Ay maglalabas ng Imperial Glass Type Black Jade. Ang halaga nito bilang hilaw na bato ay hindi matatawaran. Ziwan, totoo ba ang sinasabi mo? Hahaha. Linsiwan. Pangalan mo pa lang, tunay na babaeng uhaw sa pag-ibig. Hanggang ngayon, Ang tigas-tigas pa rin ng ulo mo. Hahaha. Huitsuan, akala ko ba? May ipinagmamalaki kang alas ang pamilya ho. Yun pala, itong babaeng uhaw sa pag-ibig na walang alam sa mundo ang dala mo. Hay nako. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Gayon, gagamitin ko itong marriage certificate para tapusin kayong lahat. Lahat kayo makipaglaro sa akin. Ganito lang, tatanggalin ng aming sugroup ang pinagsamang pagbara. at bibigyan ng daan para mabuhay ang Sinyaw group nyo. Ang siyam na anak ng pamilya Hu, magiging laruan ng prinsesa ng Su. Nakakatuwa. Kuya, sobra na itong sukyanan. Papatayin ko siya. Huwag. Huwag kang padalos-dalos. Zewan, yung sinabi mo tungkol sa batong to kanina, na hindi matatawaran ng halaga. Totoo ba yun? Kung ganun, makakatulong nga ito sa Sinyaw group na malutas ang ilang problema. Pero paano kung? Walang paano kung. Kuya, magtiwala ka sa akin. 1,000,000, pangatlong tawag. Sold. Binabati kita, senyorita. Sa halagang 1,000,000, nakuha mo ang mahalagang batong ito. Ngayon naman, pumunta tayo sa segment ng pagputol ng bato. Para sa unang dalawang bato, maaaring gamitan ng instrumento. Para sa libreng pagputol. Ako muna. Itong batong to, kapag may lumabas na Jed. Miss Jiang, haan mo naman kaming makinabang kahit konti. Aba, syempre, walang problema. Ha? Ano? Impossible. Ang pagsusugal ng bato, sugal ng bato, ang pinupusta ay swerte. Huwag mong isakripisyo ang malaking bagay dahil sa mali. Gusto kong makita. Kung anong klaseng bagay ang lalabas sa batong pinili ni Lin Ziwan. Isang walang kwentang bato, tinatrato mong parang kayamanan. Talagang isa kang babaeng uhaw sa pag-ibig. Kung yang batong yan ay maglalaman ng Imperial Glass Tip na itim na Jed. Ubusin ko man yung basurang yan hanggang sa kahuli-hulihang piraso. Sige, usapan yan, sukyanan. Kapag ang itinapon mong batong ito ay naglalaman talaga ng Imperial Glass Type na itim na jade, ikaw mismo ang ubos ng batong ito. Kung wala, ako ang ubos. Sige, pagbibigyan kita. Isa lang naman itong itim na bato.
Kuya, matagal na kitang binabalaan. Hindi mapagkakatiwalaan, yang babaeng, yan na si Lin Ziwan. Pinilit mong hindi maniwala. Sukyanan, huwag ka munang magdiwang. Yung pustahan natin, may bisa pa? Siyempre naman, may bisa pa. Master Dong, halika't tingnan mo to. Ano to? Ito? Hay nako. Mukhang ito na nga ang Imperial Glass type na itim na jade. Sa tagal-tagal ko na sa mundo ng jade, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sulit na ang buhay ko. Master, magpaliwanag ka muna bago ka mamatay. Master Dong, Master, tumawag kayo ng tulong dali. Ilabas si Master Tong at ipagamot. Bilis. Lin Ziwan, anong ginawa mo kay Master Dong? Anong ginawa ko? Sa halip na iyan ang isipin mo, senorita. Mas mabuting isipin mo kung paano mo ubusin ang basurang iyan. Itim na jade lang yan. Kahit pa Imperial Glass Teeth. Ano naman? 100 milyon, baka hindi man lang bumalik. Senorita, minamaliit mo iyan. Itong batong ito lang, mahigit 100 beses ang itinaas ng halaga. Totoo yan. Matagal na rin ako sa negosyo ng jade. Bihira na ang itim na jade na nasa isi type. Pero itong Imperial Glass type, lalong hindi pa naririnig. Maaaring umabot ito sa napakataas na halaga. Ano naman ngayon? Walang silbi lang na jade yan. Hindi rin ito kayang solusyonan. Ang kasalukuyang krisis ng Singyao Group. Teka muna, senorita. Nandito pa ang lahat at nakatingin. Yung bato sa sahig, magiging tanghalian o hapunan? Lin Ziwan, anong ipinagmamalaki mo? May lakas ka bang loob makipagpustahan sa akin? Tingnan natin, sino sa atin ang mas makakahanap ng jede na may mas mataas na halaga? Sige, pumapayag ako. Pero hindi pwedeng ganoon lang kadali ang pustahan. Ano ba ang gusto mong ipusta? Kung matalo ako, lalaslasan ko ang sarili kong leg. At ibibigay ko ang posisyon ko bilang tagapagmana ng Sinyaw Group. Kung ikaw ang matalo, kailangan mo munang tuparin ang naunang kasunduan. Kailangan din tanggalin ang blockade sa mga hilaw na materyales ng Sinyaw Group. At isuko ang 60% ng shares ng Su Group. Ito ang Chairman's Gold Card ng Sinyaw Group A. Ibinigay lang ni Hu Sinyaw. Sa babaeng to na iba ang apelido. Naglakas loob siyang gamitin ang Chairman's Gold Card para makipagsugal kay Miss Su. Grabe ang kapal na mukha. Ituloy na natin ang pagtaya sa bato. Lin Ziwan. Naglakas loob kang gamitin ang Gold Card ng Chairman para makipagsugal. Ziwan, sigurado ka bang makikipagsugal ka kay Sukyanan? Relax lang kuya, siguradong mapapahiya siya ngayong gabi. Mukhang mataas ang energy ng lahat dito Kaya ilabas na natin ang susunod na item. Itong hilaw na jade na ito ay galing sa pinakamalaking minahal. Ang jade sa timog. Starting bid, 500,000. 600,000. 700,000. President Su. Mukhang maganda ang batong ito. Tingnan niyo po. Pinag-aralan ko ang sining ng jade mula pagkabata. Anong laban ni Lin Ziwan sa akin? Sa isang tingin ko pa lang sa batong ito, lalabas itong malaking huli. 1 milyon ang taya ko. Ziwan, 1 milyon ang kaya ni Sukyanan. Sige ka ba? Relax lang kuya, walang kwenta ang batong ito. Lin Ziwan. Kahit na walang kwenta si Sukyanan bilang tao, eksperto siya sa alahas at jade. Sinwerte ka lang kanina. Pero ang swerte, hindi laging nasayo. Nasisiraan ka na yata ng bite. Ki, manood ka lang. Makukuha ko rin ito ngayong araw. 60% ng shares ng Su Group. Susunod na item, panimulang bid ay 500,000. 700,000. 800,000. 1 milyon. Sold. Binabati kita, Miss Su. Ang susunod na item, 800,000. 1 milyon. 1 milyon, 100,000. 2 milyon. Lin Ziwan. Nakuha ko na ang pinakamahalagang jade sa auction na to. Paano mo ako matatalo ngayon? Ganun ba? Huwag kang sigurado. President Su, congratulations in advance sa pagkapanalo mo ng Singyao Group at sa panibago mong lalaking alagad. Congratulations, President Su. Nakita mo yun, Lin Ziwan?
Ito ang agwat natin sa alta sosyedad. Ano ngayon kung nakakuha na mayaman ang tunay mong ina? At para sa susunod na item. Ano to? Anong problema, Z1? Kuya, kailangan natin makuha ang mga jading ito. Pero sa nakagawian, ang huling batch ay kadalasang mga pinakawalang kwentang jade. Kuya, CJ, nagtitiwala ako sa'yo. CJ, President Su, tingnan mo yang silinsiwan na yan. Baka nasiraan na ng ulo. Alam naman ng lahat na, yung mga batong natitira sa huling bahagi ng auction ay puro basura lang. At ang babaeng to, gusto pa talagang bilhin lahat? Hay nako, ganyan talaga ang mga tao sa laylayan. Ano pa ba ang asahan natin? Haan mo na, dahil gustong-gusto niya. Hindi natin yan basta-bastang ibibigay sa kanya. Ahahahaha. Ang galing mo, President Su. Magandang gabi sa lahat. Ngayon, ang ating auction ay malapit nang magtapos. Para sa huling 2 batch ng mga bato. Ang unang batch ay 5 piraso ng hilaw na jed. Ang starting bid ay 100,000. 1,000,000 ang taya ko. Panakip butas lang ang mga batong ito sa auction. At naglakas loob pa siyang magtaya ng 1,000,000. Kung hindi siya ulo, bakit niya pa? Laban kay President Su. Talagang talo na siya. 5,000,000 ang taya ko. Lin Ziwan. Nakabili na ako na napakaraming dekalidad na hilaw na bato. Kaya sa mga natitirang batong ito, handa akong paglaruan ka. President Su, ang 5,000,000 ito para sa Sugru. Siyempre, walang kahirap-hirap yan. Pero para kay Lin Ziwan, hindi magiging madali para sa kanya na makuha ang mga pirasong ito. 1,000 kwadrado. 10,000,000. Walang hiya. Nang walang pakundangan, Huminahon ka lang, Kuya Ki. Tayo mag-abang na lang at manood. Lin Ziwan. Ginastusan ko ang 1 tambak na kayamanan, pero ikaw, bumili ka ng 1 tambak na basura sa halagang 10,000,000. Ahahahaha. Hindi ko inaasahan na may yayges pala. Siya ang naging mga to. Magpasalamat tayo sa babaeng ito na pumunta dito para buksan ang mga bato. Kuya, manood ka lang dyan. sa lahat na napuntahan kong JD Conference, ngayon ko lang ito naranasan. Imperial Purple Jade. Impossible to. Hay nako, ang isang lilang jade na ganito kaganda. Narinig ko lang ito sa mga kwento. Kaibigan, gusto kitang maging guro. Mag-aaral akong mabuti ng sining ng jade sa ilalim mo. Master, huwag po ninyong gawin yan. Hindi ko kailangan ng estudyante. Tingnan ninyo, isang imperial na salamin na uri. Kahit gawin lang pulseras o kwintas, hindi matataya ang halaga nito. Tama. Z1, ang pinakamagaling na master ng Jade sa Hygen. At gusto kanyang gawing guro. Lin Jiwan, nakapagbukas ka na ng isang Imperial Purple na salamin na uri. Susubukan mo bang magbukas ng pangalawa? Ito ay isang nangungunang berdeng jades, malinaw at tumikinang na parang liwanag. Malaki rin ang magiging halaga nito. Impossible. Talagang impossible. Nasuri ko na ang mga batong ito.
Paano magkakaroon ng ganyan kamahal na Jede? Lin Jiwan, anong daya ang ginawa mo? Baka naman kulang lang talaga sa kaalaman si Director Su. Ibigay mo na sa akin ang shares ng Su Group. Imperial na salamin na uri, nangungunang birding jade. Bawat isa ay napakamahal. Ang batch na ito ay hindi lang nakakahalaga ng 10 milyon. Higit pa ito sa 100 beses ang halaga. 100 beses. Tumaas ang mahigit 100 beses pa. Director Su, oras na para tuparin mo ang iyong pustahan. Ayaw kong tanggapin ito. Bibilhin ko. Babayaran ko ng 10 milyon para makuha ang mga ito. Pasensya na, Suzong. Kakarating lang ng balita galing sa organizers. Itong huling batch ng mga hilaw na bato. Ang starting bid ay 20 milyon. 20 milyon? Sage, 20 milyon. Sinong may lakas ng loob na tumapos sa akin? Lin Jiwan. Siguradong akin ang batch na to ng bato. Tiyak na mas maganda ang lalabas dito kaysa sayo. Ganyan nga ang Suzong, kung gumastos talagang wala ng pakundangan. Natural lang na ibigay ko na sa'yo. Tawagin ang mga tao. Buksan nyo na. Lahat. Suzong, tuparin muna kaya natin ang kontrata. Suzong. 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 Ziwan, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kakayanin ng Xingyao Group ang krisis na ito. Yung pinirmahang 60% ng Su Group, sa'yo na. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pamilya tayo. Tungkulin ko itong gawin. Pero anuman ang mangyari, kailangan pa rin kitang pasalamatan. Kuya, tingin ko para ka na ring si Papa na bulag sa pag-ibig. Ang dali mong mauto. Batang 2. Inaamin kong magaling ka, pero kung gusto mong kilalanin ko at ng iba mong mga kuya, yung mga ginawa mo, hindi pa yan sapat. Malampasan mo muna ang pagsubok na to bago tayo mag-usap. Ziwan, aalis na sina Papa at Mama para mag-travel. Ihatid muna natin sila. Nalampasan natin ang pinagsamang pagbabawal ng sugru at nasungkit pa natin ang 60% ng shares nito. Nandito na si Ziwan. Ziwan, nabalitaan ko ang ginawa mo. Ang galing-galing. Sa atin na ang 60% ng shares ng sugru. Malaking dagok na to sa kanila, pa. Wala na yung ibang detalye, basta ang mahalaga masaya kayo ni Mama. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasa si Lin Ziwan sa mga pagsubok natin. Xiaoqi, bakit ganyan ang sinasabi mo? Pamilya natin si Ziwan. Magkakasama tayo habang buhay. Wala akong pakialam. Hindi pa rin kami sang-ayon ng Urge. At pati ang ibang mga kuya, hindi rin. Tama na yan. Huwag na nating pahabain pa. Ang bigat ng Xingyao Group at ng mga kuya mo ay nakaatang na sa balikat mo, Ziwan. Kaya mo yan, good luck. Aking bonsong kapatid. Ang galing ng pinakita mo. Sa Jade Assembly na yon. Xiaowan, may sasabihin ako sa'yo. Kuya, bakit? Ano iyon? Alam mo bang may nakababatang kapatid si Papa? Sinabi sa akin ni Papa, alam ko. Ang totoo, alasanan ni Papa. Naipamana sa atin ang Xingyao Group. Pero dahil sa pakikialam ni Hufugi, kaya hindi pa ito naibibigay sa atin. Hanggang sa dumating ka. Ang ibig mong sabihin, wala nang ibang paraan si Papa kaya ito ang ginawa niya. Hindi naman sa ganoon. Ang lihim ng Su Group sa ating Xingyao Group ay dahil mismo kay Hufugi. Hindi yun basta-bastang susuko. Ano nang magagawa ko? Naihanda mo na ba yung mga cosmetics na pinahanda ko sa'yo? Malapit na. Bukas na bukas, magagawa na natin. Magaling. Ipagtitimpla kita ng gamot, hintayin mo ako.
Kuya, ito ang piniling halamang gamot para sa'yo. Inumin mo na. Kuya, mapait ang gamot. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kahit paano timplahin ni Ziwan, matamis yan. Salamat, Xiaowan. Kuya, Ayokong maging kuya mo. Ang gusto ko, maging kasintahan mo. Kuya, anong sinasabi mo? Yang si Lin Ziwan. Ano kayang ginagawa nila ni Kuya? Ibig mong sabihin, nagliligawan na? pero, Kuya! Lin Ziwan, anong ginagawa mo dito kasama si Kuya? Kuya, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng babaeng uhaw sa pag-ibig na yan? Dalawang walang asawa, lalaki at babae. Nag-isa, sino ang nakakaalam? bakit ba parang itinuturing niyo pa akong outsider? Ang nakabatang kapatid ni Itay, si Hu Fugi, ay nakipag-alyansa na sa grupo ng matatandang konsehal. Gusto nilang agawin ang Tsinyaw Group. Kaya, kung mapoprotektahan mo ang kumpanya laban sa kanya, saka lang kita kikilalanin bilang tunay na miyembro ng pamilyang Hu. Tama, kung mapapaatras mo si Hu Fugi ng walang laban. Formal kong kikilalanin ang pagkakakilanlan mo. Mga kuya, magtiwala kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat para magawa yan. Kuya, magtiwala ka sa akin. Naniniwala ako. Lin Ziwan, ikaw ang nag-isang itinalagang tagapagmana ni Itay. Kung hindi mo man lang kayang resolbahin ang ganitong kaliit na krisis, mahirap panatilihin ang posisyon mo. Kuya, umalis na tayo. Bukas na ang board meeting ni Hufugi. Halatang may pinaghahandaan siya. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan yung pag-initan si Ziwan? Ang ganda na nga ng trabaho niya. Siya na nga ang itinalaga ni Dad na maging tagapagmana ng Tsinyaw Group. Kung hindi niya kayanin ang simpleng pagsubok na to, paano pa niyang mamumuno sa pamilyang Hu? Hay nako, kaya nga. Kailangan pa natin siyang subukan lalo. Hindi ba sabi pa ni Dad, pumili siya na mapapangasawa sa aming siyam. Kung sino man ang mapili niya, depende na yun sa sarili niyang kakayahan. Tuloy ka. Kuya, anong ginagawa mo dito? Zewan, may gathering ang board of directors. Sa Jinghao Coliseum ngayon. Samahan mo ako. Akala ko ba board meeting yun? Ewan ko ba kung anong pinagagawa ni Hufugi. Nakipag-alyansa siya sa matatandang directors para mag-private party doon. Mukhang gusto na nilang agawin ang pamamahala sa Xinjiao Group. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ako papayag na magtagumpay siya. Kuya, nandito na ako. Sino to? Anak ni Hufugi, si Hu Jemi. Bakit nandito siya? Noong nagsisimula pa lang si Dad sa negosyo, binigyan niya ng malalaking shares si Hufugi at ang mga kamag-anak niya. Gusto ni Hufugi na ipakasal ako sa kanya. Para siya ang kumontrol sa kumpanya. Tara, tingnan natin. Kuya. Siya po ay. Alam ko na kahit hindi mo sabihin, siya siguro yung isang sikat na babaeng uhaw sa pag-ibig, anak ni Sister Chan. Pumunta ako para sunduin ka sa Jinghao Arena para pag-usapan ang isang bagay. Anong mapag-usapan natin? Kuya, hindi lang kita basta sinusundo. Hindi ka ba curious? Kung bakit nag-organisa ng meeting ang mga board of directors? Oh, Balita ko, naghihistro ka raw ng isang kumpanya na tinatawag na Z1 Cosmetics. ito ang kumpanyang itinayo namin ni Ziwan. Gamit ang formula ni Ziwan. Anong pakialam nyo? Kung ganoon, hindi ba dapat hatiin pati ang kita base sa shares? Kayo ang nagdesisyong itigil ang cosmetics business noon. Ngayong kumikita na ako, gusto niyong makuha ang pera ng walang hirap. Pwede namang hindi hatiin. Pero, baka hindi na magtagal ang posisyon mo bilang presidente. Maliban na lang kung pumayag kang magpakasal sa pamilya namin. Ha? Ang kapal ng mukha mo. May karapatan ka bang sabihin yan? Isa ka lang ampon ng pamilya ho. Huwag kang magpanggap na isa kang tunay na tagapagmana. At ikaw, babaeng uhaw sa pag-ibig, palalayasin din kita balang araw. Sinong nagsabing ikaw ang kumakatawan sa pamilya ko at sa ama ko? Sinampal mo ako. Maghintay ka lang. Palalayasin din kita sa kumpanya balang araw.
Buti nga sa'yo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Giami, kamusta na ang usapan ninyo ng kuya mo? Tingnan mo nga to, ito ang ginawa sa akin ng mahal kong kuya. At ng anak na tagahugas ng pinggan. Anak ng tagahugas ng pinggan? Naglakas loob na saktan ka? Napakalakas ng loob mong iyan, ah. Yitsuan, huli kang dumating. Siya nga pala. Ako yung tinutukoy ninyong anak ng tagahugas ng pinggan. Lindsay Wan. At tagapagmana ng Sinyaw Group. AME, ang yabang mo talaga. Nagkita na tayo dati, kilala kita. Kung nagkita na tayo, dapat alam mo na ako ang nanalo sa huli nating tayaan. Kaya kayong apat, dapat nagbitiw na kayo sa pwesto ninyo. Ikaw. Nakasulat yan sa itim at puti. Hindi maitatanggi. Kung ganoon, ikaw pala ang walang modo at walang alam na batang babae na to. At nabalitaan ko na yung bagong cosmetics brand na itinayo ni Yitsuan. May parte ka rin doon? Yitsuan, kailangan kong makarinig ng paliwanag mula sa'yo. Sarili kong cosmetics brand yon. Anong karapatan mong magpaliwanag ako sa'yo? Ikaw, bilang CEO ng Sinyaw Group, ganito ka katraidor sa sarili mong kumpanya? Katawa-tawa talaga. Bakit naman sa inyo mapupunta ang mga bagay na sa akin? Tama na, huwag na tayong magtalo pa. Lin Jiwan, maglaro tayo ng billiards. Payag ka ba? Kung manalo ako, sa akin na ang kumpanya mo. Palitan ko ang pangalan. Pumayag ka. Ziwan, Sige, pumapayag ako sa pustahan mo. Ang babaeng to, tanga ba siya o nagkukunwari lang? Mukhang hindi niya pa alam na si Miss Giami ay ang 5 bises na sunod-sunod na kampiyon sa bilyar sa Haicheng. Siya? Hindi mo masasabi. Congrats, host. First TRY, golden right hand. Ang galing! Ibinibigay talaga sa akin lahat ng gusto ko. Lin Ziwan, akala ko wala kang lakas ng loob na lumaban. Di ko inakalang gusto mo palang magpakamatay. Dahil diyan, tuturuan kita ng leksyon. Itong barya. Kapag heads, ikaw ang magbabrek. Kapag tails, ako ang magbabrek. Kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Makikita mo pa lang sa postur ng break niya, halatang. Napakabano ng babaeng to sa bilyar. Walang makakapantay sa talento ni Miss Giami. Talo na si Lin Ziwan sa pagkakataong ito. Lin Ziwan. Sa ganyan mong klaseng break na parang walang hiya ka, inaakala mo bang ikaw agad ang magdedetermine ng set ng bola? Ha ha ha. Paano mangyayari yun? 3 balls 1 shot. Damo Wang's move. Sa international competitions. Hahaha, samba lang. Sabi ko na sa inyo, samba lang iyon. Sej, tuloy lang sa inuman. Salamat sa pagpapaubaya. Ikaw naman ang magbabreak. Sig, makikita mo ang galing na isang senyorita. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad kay Miss Giami. We'll leave you both some shares. Wag na. May mga taong umaasang makipagsabayan kay Miss Giami. Miss Giami, kapag natalo siya, payag ka bang makitabi siya sa akin sa pagtulog ngayong gabi? Hahaha, bahala ka. Hahaha. Lin Jiwan, humanda ka sa kamanghamanghang galing. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Sa tingin ko, napakaliit ng taya. Dapat mas palakihin pa. Palakihin pa ang taya. Hahaha. Sabihin niyo sa akin, dapat ba akong pumayag o hindi? Kahit anong palaki pa ng taya ng babaeng yan. Hindi niya matatakasan ang katotohanang talo na siya ngayon. Pwede naman, pero sa'yo.
Wala ka namang mayaalok na interesante sa min. Hahaha. Di ba't sabi nyo, ako, ang tagapagmana ng Sinyaw Group. May hawak pa akong 60% ng shares ng Su Group. Kung ganoon, itataya ko na ang lahat ngayon. Gustahan tayo, Ufugu. Ang shares mo sa Sinyaw Group. Z1. Ikaw, Hu Tsingyao. Sa kabila ng lahat, ipinagkatiwala mo pa ang kumpanya sa kanya. Kaya ngayon, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ipapaubaya ko na ang kumpanya sa akin at sa anak kong babae. GME. Ipamalas mo ang iyong kakayahan. Dapat nating lubusang angkinin ang Sinyaw Group. Mula ngayon, ang Sinyaw Group ay tatawagin ng Hu Group. Sige ba? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako magpapatalo. Sunod-sunod na 7 tira. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Miss Giami? Napakahusay ng paraang ito. Napakahusay. Hahaha. Mapanganib ang bolang ito. Gusto kong makita kung paano papasukan ng babaeng iyon. Lin Ziwan. Kung papayag si Hulitsuan na makipag-isang dibdib sa akin, pwede nating kalimutan ang nauna nating taya. Malaking desisyon ang pag-aasawa. Dapat sundin ang gusto ni kuya. Ang pakikialam ng iba, hindi ba't pagsira iyon sa kanyang buhay? Lalo na ang tulad mong walang hiya. Ikaw. Ako na. Tingnan mo yung tindig ng babaeng yan, siguradong hindi papasok iyon. Ang teknik na ito, ginamit ito ng isang world champion noon. Nakapasok niya. Impossible ito. Paano nangyari iyon? Ni hindi ko kayang gawin ang bolang iyon. Paano mo nagawa iyon? Anong imposible? Manood ka lang dyan. Ilang taon na rin akong naglalaro sa billiard hall na ito. Mula nang itayo ito. Wala pa akong nakitang ganito kagaling. Kahit ang isang world champion, hindi makakagawa ng ganoong tira. Ang shares ko, ang Sinyaw Group ko, Dad. Ako. pinahamak mo talaga ang tatay mo ngayong araw na ito. Dad. Miss Ho, mga board members, bakit hindi ninyo to pa rin ang taya? Nandaya ka. Walang bisa ang taya na ito. Nandaya? Saan ako nandaya? Yan na nga ang pandaraya. Ikaw na babaeng uhaw sa pag-ibig. Huwag mong pangaraping lamangan ang pamilyang Hu. Nandaya ka talaga. Dahil sa pandaraya mo, kaya hinimatay si Director Hu. Ama, ikaw na anak ng tagahugas ng pinggan. Anong magagawa mo sa amin? Mukhang desidido kayong magsayaw sa kangkungan ngayong araw, ha? Magsayaw sa kangkungan. Anong magagawa mo? Sa mundong ito, lakas ang siyang batayan. Lakas? Dati wala talaga ako. Pero ngayon, dahil natalo kayo, at ilipat na sa akin ang lahat ng shares. Nang Singyao Group, tuparin nyo ang kontrata. Kung hindi, walang kahit isa sa inyo ang makakalabas. Probinsyanang uhaw sa pag-ibig. Bakit may ganitong lakas? Ayoko tutanggapin. Binibining Giami. Z1. Mahal kita. Kuya, Kuya pa rin ba ang tawag mo? Dapat ibahin mo na yan. anong sinabi mo? Anong problema, Z1? Si Sukian ang kinidnap niya ang mga kuya. Tara, Lin Ziwan, dumating ka rin. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang mga kuya mo. Pero ngayon, hindi para palayay sila ang pakay mo dito. Bago namatay si Dad, bilin niyang alagaan ko ang mga kuya ko. Isasama ko sila ngayon kahit anong mangyari. Ese,
Alam kong magaling kang martial artist, pero paano mo naman kakayanin ang isang ekspertong martial arts master? Ikaw si Huitsuan. Sinira niyo ang 60% na shares ng Su Group. Napatalsik ang dad ko at nawasak lahat ng mga plano ko. Ngayong araw na to, kukunin ko ang buhay mo at ng lalaking yan. At pagkatapos, tatakas ako sa ibang bansa. Ha 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 ha. Ziwan, ang makilala ka sa buhay na ito ay sapat na. Kuya, Hay nako, kung ganyan kayo ka-in love sa isa't isa. Eh di pagbibigyan ko na kayo, sabay ko na kayong papatayin. sukyanan. Kung isusuko mo ang kapatid mo ngayon, at luluhod ka para tapusin ang sarili mo, baka pag-isipan kong huwag silang pahirapan. Mangarap ka. Ah, Linsiwan, pinakamalaking pagkakamali, harangin ang kasal ko sa ho. Tanggapin ang totoo. Ang sarili mong pagkatao. Ano, ikaw rin pala ay isang dakilang master. ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay kong kapangyarihan. Nagkamali ako. Palayain mo ako. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Kuya, Yiksuan. Kuya, Ziwan, binabati kita. Nalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Ngayon, kayo na ni Kuya Itsuan ay nasa isa't isa na rin sa wakas. Pagpalain kayo. Ziwan, papayag ka bang pakasalan ako? papayag ako.